Sa unang 5 segundo, alam agad ni Caleb Hayes na may mali. Hindi iyon instinct lang, kundi ang klase ng pakiramdam na humuhugot mula sa pinakailalim ng sikmura ng isang lalaking sanay mamatay sa katahimikan. Sa loob ng kanyang maliit na kabin sa Blue Mountains, tanging ugong ng radyo at sipol ng hangin ang inaasahan niyang maririnig. Pero mayong gabi may tumawag sa dilim. Isang mahinang tahol. Isang piraso ng tunog na hindi dapat umabot sa taas at tapang ng blizzard na iyon. Hindi pwede, bulong niya, iniangat ang headset mula sa tainga. Tahimik. Static. Walang anomalya sa frequency. Pero narinig niya yon, malinaw na malinaw. Isa pang tahol. Mas mahina. Parang humihingi ng tulong. Napahinto siya. Sa dami ng taong nawala sa niebe, sa dami ng misyon na nauwi sa wala, alam niyang minsan, ang pinakadelikadong tunog ay yung hindi mo dapat naririnig pero narinig mo pa rin. Kinuha niya ang jacket, sinuksok ang sidearm, at binuksan ang pinto. Sumalubong sa kanya ang hangin na parang sampal ng yelo. Sumisigaw ang bagyo. Hindi mo malalaman kung saan nagtatapos ang lupa at nagsisimula ang langit. Pero sa gitna ng pag-ikot ng puti, may gumalaw. Hey, sigaw niya, hindi sigurado kung sino o ano ang tinatawag. Sino ka dyan? Lumitaw ang hugis. Mabigat. Gumugulong. Humahabol ng hininga. Isang German Shepherd, halos lumuluhod sa bigat ng sarili. Ang balahibo nito'y puno ng yelo, ang paghinga ay mababaw, parang sinasakal ng lamig. At sa likod nito, nakatali sa punit na seatbelt, isang munting katawan. Noong una akala ni Caleb stuffed toy lang iyon. Hanggang gumalaw ang kamay. Maliit. Maputla. Naninigas. Diyos ko, bulong niya, hindi dahil sa relihiyon, kundi dahil bihira siyang magulat, pero ngayon, tinamaan siya. Bumagsak ang aso sa paanan niya, at sumunod ang bata, parang maliit na angel na naligaw sa bagyo. Kinuha niya agad ang bata, niyakap sa dibdib para protektahan sa hangin. May pulso ka pa ba, sweetheart? Sige lang. Hina lang. Umungol ang aso, pilit na inaangat ang ulo na parang ipinagkakatiwala sa kanya ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman, relax boy. Ako na ang bahala. Hinawakan niya ang balikat nito. Ligtas na kayo. Dinala niya pareho papasok, isinara ang pinto ng mariin, at parang may humabol na multo mula sa bagyo. Sa loob ng kabin, mabilis ang kilos niya. Hindi nagdadalawang isip. Hindi nag-aalangan. Iyon ang regalo at sumpa ng mga taong sinanay para kumilos bago mag-isip. Inilapag niya ang bata sa higaan at tinanggal ang nagyelong jacket nito. Ang balat ay halos kasing puti ng snow, may bahid ng bluish tint. Hypothermia stage 2. Borderline 3. Maliit pa ito, mga 2 taong gulang. Tingin mo, kakayanin mo, sweetheart, bulong niya habang ibinabalot sa thermal blanket. Huwag mo akong iwan, ha? Bahagyang gumalaw ang mga pilik mata ng bata. Isang senyales. Maliit pero sapat para hindi sumuko si Caleb. Naglagay siya ng heating pad sa likod nito, kinumpirma ang airway, pinulsuhan ng mabilis. Mababagal ang tibok pero hindi nawawala. Pagkatapos ay lumapit siya sa aso. Alright, hero. Turn mo naman. Lumuhod siya. Anong nangyari sa inyo? Hindi sumagot ang aso, syempre, pero ang mga mata nito ay parang sumagot na rin, lumalayo kami sa kamatayan. Sinuri niya ang binti nitong duguan. May tama ng matalim na bagay. Hindi kagat. Hindi gasgas. Parang shrapnel. Malamig ang pakiramdam ni Caleb nang mapagtanto iyon. May humahabol sa inyo, bulong niya. Tama ba? Umungol ang aso, mahina pero may lakas ng loob na hindi tumitigil. Habang binabalutan niya ang sugat nito, biglang tumama ang isang malakas na hampas ng hangin sa bintana. Pero iba ang tunog na sumunod. Parang putok ng baril na napalayo o baka sangalang ng puno. Hindi siya sigurado. Pero alam niyang hindi basta-basta ingay iyon. Max. Nabigla siya nang mapagtanto ang pangalan, nakaukit sa kolar ng aso. So Max ka pala. Parang sinagot siya ng aso ng isang mahinang tahol. Okay, Max. Bantayan mo muna siya. Tumingin si Caleb sa bata, natutulog ng mas pantay ang paghinga. At bantayan mo rin ako. Sinilip niya ang bintana.
Wala siyang makita kundi puting bagyo. Pero may gumuguhit sa bituka niya na parang maliit na sungay, hindi kayo napunta rito ng walang dahilan. At kung may nagpadpad sa kanila, siguradong hindi iyon kalikasan. Makaraan ng ilang oras, humina ang bagyo. Hindi tumigil pero nagluwag. Parang pinahihina ang mundo bago muling pasabugin. Huminga ng malalim si Caleb, sinuri ang bata. Nagkaroon na ng kulay ang pisngi nito. Umunggol-anggol. Buhay. Max naman ay nakahiga sa tabi, nakabantay kahit nakapikit. Kumulot ang noo ng bata at bahagyang bumuka ang bibig. Car crash. Mommy. Daddy. Parang sinaksak ang dibdib ni Caleb. May bigat sa likod ng mahinang boses na yon. Hindi takot. Hindi pagkalito. Kundi isang alaala ng sakit. Huwag ka munang magsalita, sabi niya. Pero ang utak niya ay nagtrabaho agad, kung may crash, may wreckage. Kung may wreckage, may trail. Kung may trail, may dahilan kung bakit dinala ni Max ang batang ito sa kanya. At kung may dahilan, may kalaban. Kinuha niya ang rifle, ininspeksyon ang magazine, nilagyan ng thermal pack ang likod ng jacket. Stay here, bulong niya kay Max. If she wakes up, you keep her calm. Promise na hindi ko kayo iiwan. Tumahol si Max ng mahina pero hindi iyon tutol. Parang sinasabi nitong, bumalik ka. Paglabas niya sa pintuan, sumalubong uli ang lamig. Pero iba na ang tingin ni Caleb ngayon. Hindi na ito bundok at bagyo. Ito na ang battlefield. At ang battlefield ay laging nagsasabi ng totoo kung handa kang makinig. Sa gitna ng paglalakad pababa sa slope, may nakita agad siya, hindi natural na indentation sa snow. Mabigat. Bilog. Parang gulong. Pinagmasdan niya. Umupo. Hinawakan ang nyebe. Bulong niya. At hindi pa matagal ito. Sinundan niya ang mga bakas. Mas tumindi ang hangin. Mas sumakit ang pisngi niya. Pero hindi siya tumigil. Nang makarating siya sa gilid ng bangin, napalunok siya. Nandoon ang wreckage. Isang SUV, durog at baluktot, kalahating nakabaon sa puti. May mga piraso ng pine tree at metal na nagkalat. Pero ang pinakamahalaga, hindi ito aksidente. Lumuhod si Caleb, inangat ang ilang nyebe sa ilalim ng front axle. Nandoon ang mga pinaso na marka. Maliliit. Perpektong bilog. High precision shape charge. This wasn't nature, bulong niya. Someone wanted you dead. Sa tabi ng sasakyan, may pink mitten. Maliit. Umangat ang dibdib niya. Emma ni. Pero bago pa niya mapaikot ang isip, may narinig siyang ingay. Hindi hangin. Hindi sanga. Boses. Check the crash site. Naniga si Caleb. Bumaba ang puso niya sa paa. Hindi siya nagkamali. Mga boses ng lalaki. 3. Malapit. At armado. Sumilip siya sa likod ng malaking pane. Nakita ang mga silhouette. Malalaki ang hakbang. Taktikal ang galaw. Sanay maghanap. Sanay pumatay. Find the kid, sabi ng isa. Boss wants this clean. Kid. Hindi patienter. Hindi victim. Target. Sumikip ang panga ni Caleb. Kinuha niya ang rifle, huminga ng dahan-dahan, at pumwesto. Hindi niya alam kung ano ang pinaglalaban niya ngayon, pero malinaw ang isang bagay. Hindi niya ibibigay ang batang dinala ng aso na halos nagbuwis ng buhay. At hindi siya aalis dito nang hindi nalalaman kung bakit. Palapit ng palapit ang mga lalaki. Isang hakbang pa. Isang segundo pa. At doon nagpa siya si Caleb. Kung gusto nila ng digmaan, dito magsisimula ang una. Pagbalik ni Caleb sa kabin, ramdam niya agad ang pagbabago sa hangin. Hindi iyon basta lamig. May halo itong pulso ng takot na parang nakasabit pa sa mga dingding. Parang may naiwan sa loob habang wala siya. Hindi halimaw, hindi multo, kundi ang bigat ng mga taong minamahalaga niya ngayon, isang batang halos mawalan ng buhay at isang aso na harap-harapan nakipag-agawan sa kamatayan para dalhin siya rito. Max, tawag niya, marahan pero alerto. Sumulpot ang German Shepherd mula sa tabi ng kama, mabagal ang hakbang pero diretsyo ang tingin sa kanya. May kakaiba sa kilos nito. Kanina, hirap itong tumayo. Ngayon, pilay pero nakabantay.
Parang hindi nito kayang ipikit ang mata nang hindi chine-check ang paligid. Parang alam nito na masama ang mundo sa labas at mas masama ang papalapit. "Good boy," sabi ni Caleb, inilagay ang kamay sa ulo nito. "Nandito pa ako." Pero sa sandaling iyon, napansin niya. Ang katawan ni Max ay tense. Hindi dahil sa sakit. Hindi dahil sa lamig. Kundi dahil may inaantabayanan itong iba. Tumingin si Max sa bata, tapos sa pinto. Sa bata. Sa pinto. Parang sinasabi niya, hindi tapos ito. Lumapit si Caleb kay Emma, tiningnan ang kulay ng pisngi nito. Mas maayos. Mas buhay. Mas pantay ang paghinga. Pero nang hilahin niya ng kaunti ang dermal blanket, may nakita siyang hindi niya nakita kanina. May marka sa balikat ng bata. Hindi pasa. Hindi frostbite. Parang maliit na bilog na burn mark. Precise. Pino. Parang idinikit ng metal. Kailan nila ito ginawa sa'yo? Bulong niya, sinusuri ang laman sa paligid. Walang sugat. Walang tulak. Walang laslas. Malinis na burn mark. Halatang hindi aksidente. Hindi niya namalayang napahigpit ang hawak niya sa edge ng blanket. Anong klaseng tao ang gagawa nito sa isang bata? Umungol si Max mababa, halos growl. Parang sumasang-ayon. Nag-scan si Caleb sa damit ni Emma. May hiwa sa tagiliran ng dermal suit pero hindi hiwa ng sanga. Hindi hiwa ng metal. Ito ay hiwa ng kutsilyo, malinis, diretsyo. Parang may nagtanggal ng device. Shit, bulong niya. May tinanggal sila dito. At hindi iyon maliit. Habang nakayuko siya, biglang kumilos si Emma. Hindi nagising pero tumili ng mahina, parang nanaginip ng masama. "No cold mom dad please." Hindi niya iyon makayanan. May mga sigaw na hindi umiikot sa tenga, kundi diretsyo pumapalo sa dibdib. Sinapon niya ang kamay ng bata. "Nasa ligtas kang lugar ngayon, Emma. Hindi ka na nila makukuha." Pero sa sarili niya, hindi siya ganoon kasigurado. Umupo si Caleb sa dulo ng kama, nagpakawala ng buntong hininga. He needed backup. Not eventually. Not in an hour. Now. Binuksan niya ang handheld radio. Static. Ina-adjust niya ang frequency nang marinig niya ang unang piraso ng malinaw na tunog. Lay copy. "Hayes, ulitin." "Olivia, ikaw ba yan?" Mabilis na sagot niya. "Kopya mo ako." May ilang segundo ng ingay bago sumagot ang boses ng babae, malutong pero kalmado. "Kopya." Mahina ang signal pero sige. "Ano ang sitwasyon?" "May bata. Hypothermic. Nagpapakita ng signs na may trauma at may injuries na hindi galing sa aksidente." Sinulyapan niya si Max. "May aso rin. German Shepherd. Highly trained." Siya ang nagdala sa bata sa cabin. Naramdaman ang sandaling pagtahimik sa kabilang linya. "At bakit naman?" "Hindi ito aksidente, Olivia." Singit niya agad. "May sabotahe sa lali. At may 3 armadong lalaki sa crash site." Mabilis ang sagot ni Olivia. "Papunta na ako. Pero kailangan mong malaman, sobrang baba ng visibility. Maglalakad ako. Mga 1.5 oras." Gusto sana niyang sumagot ng "Huwag na," pero hindi kaya. "Kailangan ko ng extra hands," sabi niya. "At kailangan kong malaman kung sino ang tinatakbuhan ng batang to." "Sasagutin natin yan," tugon ni Olivia. "Hold on, don't die without me." Napangiti siya ng bahagya. "Hindi ko ugali yan." At naputol ang linya. Sa tagal niya sa militar, may natutunan si Caleb, ang katahimikan ay hindi laging kalaban. Pero ngayong gabi, iba ang tunog ng katahimikan. Mas malalim. Mas mabigat. Parang may nakaipit sa pagitan ng hangin at ng lupa. Kinuha niya ang rifle, sumilip muli sa bintana. Hindi na ganoon kakapal ang ulan ng niebe. Kita na niya ang outline ng mga puno. Ang mundo ay hindi na parang bulad. Pero hindi ibig sabihin ligtas. Kumilos si Max, naglakad papunta sa pinto. Pilay pero determinadong lumabas. "No," sabi ni Caleb, pero huminto siya nang makita ang paraan ng pagtayo ng aso. Hindi iyon galaw ng hayop na gustong umihi o maghanap ng pagkain. Ito ang galaw ng aso na may misyon. "Max," lumapit si Caleb. "May nakita ka ba kanina?"
May naamoy ka ba? Naglakad si Max, tumigil sa mismong pinto, at tumahol ng isang beses. Malutong. Mabilis. Hindi humihingi ng tulong. Nag-uutos. Gusto mong ipakita sa akin? Tanong ni Caleb. Tumahol si Max. Isa. Diretso. Walang asterisk. Huminga si Caleb ng malalim. Okay. Pero kung lalabas tayo, kailangan kong iwan saglit ang bata. Tumingin si Max sa likod kung saan natutulog si Emma. Bumalik ang tingin niya kay Caleb. At umungol ng malambot. Parang sinasabing, ikaw ang bahala sa kanya. Sa puntong iyon, hindi na nagdalawang isip si Caleb. Lumapit siya kay Emma, inayos ang blanket, at hinawakan ang maliit nitong kamay. Babalik kami. Please manatili ka lang dyan. At dahan-dahan, binuksan niya ang pinto. Ang unang bugso ng hangin ay parang nagbabala. Pero hindi nagpatinag si Max. Umalis agad siya sa threshold, pilay pero buo ang lakad, parang alam niya ang eksaktong direksyon, kahit puro puti ang paligid. Easy, boy, bulong ni Caleb, sinusundan siya. Huwag kang tatakbo. Pero hindi tumakbo si Max. Hindi rin bumagal. Para siyang sundalong may sinusunod na kompas na hindi nakikita ng tao. Habang mas lumalayo sila sa cabin, mas lumalakas ang kutob ni Caleb. Hindi lang ito paghahanap ng trail. Hindi ito instinct ng hayop. Ito ay pagbalik. May gusto siyang ipakita. At nang makarating sila sa maliit na clearing, doon niya iyon naramdaman. Hindi tunog. Hindi amoy. Hindi galaw. Kundi presensya. May tao sa paligid. Max, bulong niya. Hold. Huminto ang aso. Bumaba ang buntot. Nagtaas ng ulo. At sa gilid ng bibig nito may umangat na ngipin. May paparating. Tahimik. Dahan-dahan. Pero sigurado. Nagpadaos-dos si Caleb sa tabi ng pine tree, inilabas ang rifle. Ang daliri niya nakahawak sa trigger guard pero hindi pa pumapasok. Hindi pwedeng magpaputok ng hindi sigurado. Pag-ikot ng hangin, may narinig silang papalapit na yabag. Isa. Dalawa. Tatlo. Pero hindi isa ang direksyon. Damn it, bulong niya. Sinundan nila kami. Naghanda siya. Lahat ng muscle group niya nag-shift mula survival mode tungo sa combat mode. Naramdaman niya ang tibok ng puso ni Max, mabilis pero steady. May lumitaw na silhouette sa pagitan ng dalawang puno. Hindi niya makita ang mukha. Pero ang galaw nito maliksi, sigurado, taktikal. Stop! Sigaw ni Caleb. Show your hands! Huminto ang figura. At nang magsalita ito, napaluwag ang dibdib ni Caleb. Relax, Hayes. Ako to. Lumabas sa kadiliman ang isang babaeng matangkad, naka-forest rescue jacket, at may hawak na trekking pole na may nakakabit na maliit na ilaw. Si Olivia Park. Muntik mo na akong barilin, sabi niya, humihingal ng kaunti. Sana man lang nagbigay ka ng welcome hug. Sa sobrang pagod at tensyon, napahalakhak si Caleb, isang tunog na halos hindi niya maalala ang pakiramdam. Hindi ko kasalanan na parang ninja kang naglakad, sabi niya. Tawag dyan training, sagot niya, tumingin kay Max. At ito siguro ang bida sa gabi. Tahol si Max, medyo mayabang. Napangiti si Olivia. Good boy. Ikaw ang dahilan kaya buhay ang bata ngayon, no? Pero habang papalapit siya sa kanila, tumayo si Max sa pagitan nila. Hindi agresibo. Hindi rin hostile. Protective. Wait, sabi ni Olivia, huminto. Bakit parang ayaw niya akong palapitin? Hindi makapagsalita agad si Caleb. Pero nang tumingin siya sa likod ni Max, doon niya nakita, may isang footprint sa snow na hindi kanya, hindi kay Olivia, at hindi kanila kanina. Fresh. Malalim. Isang direksyon lang ang ibig sabihin. Hindi sila tatlo lang rito. Olivia, bulong niya, mababa, mahigpit. Drop your light. Now. Nagawa niya agad iyon, walang tanong. Sa susunod na 3 segundo, walang gumalaw. Walang nagsalita. Si Max, nakatuon ang tingin sa puno sa kanan. Si Caleb, nakaangat ang rifle. Si Olivia, huminga lang para hindi gumawa ng ingay. At doon nila narinig. Isang mababang tinig. Mahina pero malapit. Hanapin niyo sila .
At tumigil ang mundo. Tumatakbo tayo, sabi ni Caleb. Ngayon na. Wala nang paliwanag. Wala nang debate. Si Max ang unang kumilos, pabalik diresto sa cabin. Si Olivia ang sumunod. At si Caleb ang huling lumingon sa kadiliman, dala ang pakiramdam na ang gabing iyon ay nagbukas ng tanong na hindi niya pa kayang sagutin. Pero kailangan. Dahil sa tono ng boses na narinig nila, isang katotohanan lang ang malinaw. Hindi sila basta hinahanap. Hinahunting sila. Mabigat ang katahimikan habang bumabalik sina Caleb, Olivia, at Max sa cabin. Hindi iyon katahimikan ng bundok. Hindi rin iyon katahimikan ng niebe. Ito ay katahimikan ng mga taong alam na may nakatingin sa kanila mula sa dilim. Nang sumara ang pinto ng cabin, parang humabol ang malamig na hangin na may dalang bulong ng panganib. May nakita kang ibang bakas? Tanong ni Olivia habang iniinspeksyon ang bintana, iniwasang mabasa ang sahig ng sapatos niyang puno ng yelo. Isang set ng footprints, sagot ni Caleb, sinisigurong nakalock ang pinto. Fresh. Masariwa kaysa sa iniwan natin kanina. Hindi sa rescue team. Yumiling si Caleb. Hindi sila magmamando ng ganoon katahimik. Hindi rin sila papasok sa storm zone nang walang radio confirmation. Tiningnan nila pareho si Max. Nakaupo ito sa gitna ng silid, nakatingin sa dalawang tao na parang sinasabi, may kulang. Hindi pa tapos ito. Tumingin si Olivia kay Caleb, mababa ang boses. Hayes, ano bang tingin mo talaga ang nangyari sa crash? Hindi niya sinagot agad. Lumapit siya kay Emma, tiningnan ang temperatura sa improvised warming setup. Maayos na ang paghinga nito, pero may bahid pa rin ng lamig sa labi. Hindi aksidente yon, bulong niya. At may naghihintay na bumalik ang batang to, hindi para iligtas. Nagkatinginan sina Olivia at Max, parehong tahimik, parehong handang kumilos. Kinabukasan, bago pa tuluyang umangat ang araw, nagpasya si Caleb na hindi na sila pwedeng manatili ng walang intel. Kailangan nilang bumalik sa crash site. Kailangan nilang alamin kung ano ang hinahanap ng mga kalalakihan sa kabubatan. At ako ang sasama, sabi ni Olivia diretsyo. No, sagot ni Caleb. Kung may babalik para sa bata, kailangang may tao rito. Umisi si Olivia, mapait, parang sanay na siyang hindi pakinggan. Hayes, kilala kita. Hindi mo ako iwanan dito para maging sitting target. Isa pa, kailangan mo ko kung may injured na survivor na hindi pa natin nakikita. You know that. Bumuntong hininga si Caleb. Totoo. At higit sa lahat, walang oras para makipagtalo. Fine, sabi niya. Pero ako ang nasa lead. At walang aalis sa tabi ko. Tumahol si Max, parang sinasabing good luck keeping up with me. Paglabas nila ng cabin, halos tapos na ang bagyo, pero ang lamig ay nananatili sa hangin na parang kutsilyong itinutulak sa balat. Sa bawat hakbang, lumulubog ang bota sa malambot na snow. Ang kagubatan sa paligid ay tila nagbalik sa normal, pero nakakatakot ang normal na yon. Tahimik. Sobrang tahimik. Tahimik na parang may nag-iingat, bulong ni Olivia. Or may nag-aabang, sagot ni Caleb. Mabilis ang lakad ni Max, pero hindi pabaya. Tinitignan niya ang hangin, ang lupa, ang mga puno. Ang buong katawan niya ay parang kompas na nakaset sa isang invisible point. Sa loob ng 15 minuto, narating nila ang unang bahagi ng trail. May mga drug marks, mga hakbang ng taong hirap gumalaw. Tumingin si Caleb kay Olivia. Daniel at Rachel, sabi niya. Pero hindi sila ang target noong una. Emma, sagot ni Olivia, mababa. May nag-iwan ng marka sa bata. Pero bakit? Wala siyang sagot. Pero alam niyang hindi iyon random. Malapit na sila sa bangin nang huminto bigla si Max. Tumahol ng mababa, isang warning bark. Itinaas agad ni Caleb ang kamay. Wait. Sumilip siya sa gilid ng slope. Andoon pa rin ang wreck. Mas malinaw ngayon kaysa kagabi. Ang kaliwang bahagi ng SUV ay pumutok paloob, hindi palabas. Ibig sabihin may explosive na nakadikit mula sa ilalim. Ang snow sa paligid ay may mga bilog na burn marks na parang maliliit na bituin na sinunog sa lupa. I told you, sabi ni Caleb. Shape charge. Professional. Umupo si Olivia, hinawakan ang yelo malapit sa isang marka. Sino bang gumagawa nito sa civilian transport? Sinabi niya ang totoo. Hindi ko alam. Pero ginagawa lang to ng organized groups.
Hindi petty criminals. Tumingin si Max sa base ng bangin tapos tumakbo pababa. Sumunod sila. Pagdating nila malapit sa wreck, doon nagsimulang lumamig ang pakiramdam ni Caleb. Hindi dahil sa panahon, kundi dahil sa mga detalye. 3 sets of footprints. Hindi pa natatabunan ng snow. Hindi iyon galing sa rescue. Hindi galing sa civilians. Kumilos siya agad. Get behind the car, utos niya. Now. Hindi na nagtanong si Olivia. Dumausdos siya sa gilid ng SUV. Si Max naman ay pumuwesto sa pagitan nila, naninigas ang buong katawan. Narinig nila. Mga yabag. 3. Parehong ritmo. Parehong hakbang. Hindi desperado. Hindi ligaw. Trained. Confirm movement sa West Ridge, sabi ng isang boses na hindi nila kilala. Malamig. Businesslike. Copy, sagot ng isa. Target must be somewhere near the wreck. Hindi sila rescue team. Hindi sila sheriff. At hindi sila naghanap ng survivors. They're looking for Emma, bulong ni Caleb. At doon niya narinig ang pangatlong boses. Mas malalim. Mas matigas. Kung buhay pa ang bata, kunin. Kung hindi, find the body. No loose ends. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng bigat sa dibdib ni Caleb na hindi niya naramdaman ng matagal na panahon. Rage. Hindi unggol. Hindi galit. Rage. Tumingin siya kay Olivia. Nagkatinginan sila, parehong alam ang ibig sabihin nito, wala silang oras. Hindi sila pwedeng makita. Pero bago pa man sila makagalaw, may isang tuyong sanga ang nabasag malapit sa pwesto nila. Nag-freeze ang mundo. 1 segundo. 2. Did you hear that? Tanong ng lalaki. Sumenya si Caleb kay Olivia. Don't move. 3 lalaki ang lumitaw mula sa puno. Lahat naka-black tactical gear, insulated jackets, rifles na may suppressor. Hindi sila yung tipo ng tao na naglalakad sa bundok. Hindi rin sila hunters. Ito ang mga taong hindi nag-iwan ng witnesses. Umusob si Max, dahan-dahan, nakalapat ang katawan sa lupa, pero alerto. Ang mga mata niya ay nakalock sa isa sa mga tao. Sinundan ni Caleb ang tingin ng aso, ang lalaking iyon ang pinakamalapit. 1 pang segundo ang lumipas, at biglang tumingin ang isa sa kanila sa ilalim ng SUV. Teka, may movement. Hindi na naghintay si Caleb. Isang mabilis, kontroladong galaw. Hinablot niya ang rifle, umatras ng 1 pulgada para makita ang anggulo, at pinutok ang isang warning shot na tumama sa nyebe sa pagitan ng 2 lalaki. Down, bulong niya kay Olivia. Nagkalat ang mga lalaki. Naghanap agad sila ng cover. Hindi sila nagulat sa putok. Trained sila sa ganitong sitwasyon. Pero ang hindi nila inasahan ay ang bilis ni Max. Tumalo ng aso palabas ng wreckage, dumiretso sa isa, at kinagat ang braso nito. Napasigaw ang lalaki, nabitawan ang rifle. Shit, yik. Hindi na pinatagal ni Caleb. Mula sa likod ng SE, pumutok siya ng 2 beses, hindi tumatama sa katawan pero tumatama sa lupa sa ilalim ng paa ng isa. Ang lalaki ay napaatras at natumba. Move, sigaw niya kay Olivia. Gumalaw si Olivia, lumipat sa opposite side ng wreck para makakuha ng anggulo. Naglabas siya ng maliit na handgun mula sa loob ng jacket. Hindi pang assault, pero sapat para makabawas ng lakas ng kalaban. Max, heal, sigaw ni Caleb. Binitawan ni Max ang braso ng lalaki at umatras, tumakbo pabalik kay Caleb. Nakaharap pa rin ang 3 sa kanila. Hindi pa sumusuko. Nagre-reposition. Tumingin ang isa sa mga lalaki sa woodland sa kanan at sumigaw, "We've got interference." Pull back. Naglagay ng smoke device ang isa. Pumutok ang ulap ng abo, mabilis kumalat sa hangin. At sa loob ng ilang segundo, wala na sila. Nawala sa ulap, sa puno, sa shadows ng lambak. Umalis hindi dahil nag-atras sila, kundi dahil may mas malaking plano sila. Naiwan sina Caleb, Olivia, at Max, hingal, malamig, pero buhay. Tumayo si Olivia, nanginginig ang kamay. Hey, these guys are not random. Alam ko, sagot niya, mababa ang boses. At hindi sila titigil. Lumapit si Max sa kanya. Umungol. Tumingin sa direksyon na pinuntahan ng 3, pagkatapos ay tumingin kay Caleb. Parang sinasabi, alam mo na ang sagot.
Hindi aksidente ang lahat ng ito. At doon, sa gitna ng bangin, sa harap ng wreckage, at sa lamig ng hangin na parang nanunuot sa balat, malinaw na malinaw kay Caleb. Hindi target ang mga magulang ni Emma. Hindi target ang Ezzy. Hindi target ang aso. Si Emma ang target. At kung ganoon ang katotohanan, mas kahindik-hindik ang tanong na kailangan nilang sagutin. Bakit ang isang batang 2 taong gulang ang gustong patahimikin ng mga armadong lalaki? Sa sandaling humupa ang putok at usok sa paligid ng ravina, tumingin si Caleb kay Olivia at kay Max. Pare-pareho silang naghahabol ng hininga, hindi dahil sa pagod, kundi dahil alam nilang hindi iyon ang huli. Palayo sa wreckage, nanginginig ang mga sanga ng dumaan ang hangin, pero may isa pang tunog ang sumingit sa ritmo nito. Isang napakahinang pag-ungol. Hindi galing kay Max. Hindi galing sa kalaban. Isang pag-ungol na may halong sakit at paghingi ng tulong. Tumaas ang ulo ni Max. Umikot siya sa kaliwa, nagsimulang tumakbo sa direksyong parang may humihila sa kanya. "Max, wait!" sigaw ni Olivia. Pero hindi siya tumigil. Napaturo si Caleb. "Sundan natin siya. Hindi siya gagalaw ng ganyan kung wala siyang nakita." Tumakbo silang dalawa, pilit sinusundan ang yapak ng aso sa malambot na snow. Humaba ang hininga ni Olivia habang tumatalon-talon sa mga ugat ng pine. Si Caleb naman, bagaman pagod, ay gumagalaw na parang sanay tumakbo sa gitna ng gyera. Sa dulo ng isang makitid na clearing, huminto si Max. Nakatayo siya sa tabi ng isang kumpol ng makapal na brush, nanginginig ang katawan, nakayuko ang ulo, pero hindi takot. Alerto. Sa likod ng mga sanga, may 2 anino na halos hindi gumagalaw. Lumapit si Caleb, inalis ang snow gamit ang kamay niya, at doon niya sila nakita. Isang lalaki at isang babae. Parehong basang-basa. Parehong nanginginig sa lamig. Parehong halos mawalan ng malay. At parehong buhay kahit hindi dapat. "Shit," bulong ni Caleb, hinatak ang mga sanga palayo. "Sir, ma'am, naririnig niyo ba ako?" Gumalaw ang lalaki, marahan, parang bawat paghina ay may katapat na sakit. "Please help," napangiwi siya, hinawakan ang tadyang na may bakas ng dugo. "Danielle Turner," bulong ni Olivia, nanlaki ang mata. "Wait, ikaw ba yon? Ikaw ba si Danielle Turner?" Bahagyang tumango ang lalaki. "Asawa ko si Rachel," tumingin siya sa babaeng nakasandal sa kanya. Si Rachel Turner ay maputlang-maputla, may hiwa sa kilay, at may dislokasyon sa balikat na halatang hindi na ituwid. May bahid ng dugo sa damit niya, pero hindi pa matagal. Ang hininga niya ay mababaw pero tuloy-tuloy. "Buhay sila," sabi ni Caleb, agad nag-assess. "Pero kung hindi natin sila maililipat, hindi sila tatagal ng 1 oras." Tinulungan niya si Rachel, inalalayan ang ulo nito. "Miss, makinig ka. Kailangan mong manatiling gising." Bahagyang nagmulat ang babae. "Emma," bulong niya, halos walang tunog. "Ang anak namin." "Safe siya," sabi ni Caleb kaagad. "Nasa kabin ko siya. Warm. Stable." Tumulo ang luha sa gilid ng mata ni Rachel, tumango siya ng mahina bago muling pumikit. "Hindi siya pwedeng mawalan ng malay," sabi ni Olivia. "We need to move. Now." Si Caleb, sanay sa mga sugatang sundalo sa gitna ng field, ay kumilos ng mabilis. Inilagay niya ang kamay sa balikat ni Rachel, huminga ng malalim, at sa isang mabilis na galaw, crack. Sumigaw si Rachel, pero bumalik ang balikat niya sa lugar. "That's it," bulong ni Caleb. "Masakit, pero kailangan." Nagpahinga sila sandali bago niya tinulungan si Danielle tumayo. Pero halatang hindi kakayanin ng lalaki maglakad. Inalalayan siya ni Max na maingat na sumingit sa ilalim ng braso para maging suporta. "Well, that's new," sabi ni Olivia, hindi makapaniwala. "Service dog ka pala, Max. Sana sinabi mo agad." Nagbigay ng maliit na bark si Max, parang nag-roll ng mata. Naglakad sila patungo sa abandonadong ranger cabin na nakita ni Caleb sa mapailang linggo na ang nakalipas. Isang lugar na halos hindi na napupuntahan. Luma. Masikip. Pero may bubong. At higit sa lahat, malayo sa mata ng mga kalaban. Habang naglalakad sila, nagsimula ng magsalita si Danielle. Hindi agad-agad. Putol-putol. Pero sapat para mabuo ang larawan ng isang mas malaking gulo. "I work sa Northbridge Care," sabi niya, humihinga ng pilit. "Senior AD Security ako. Si Rachel naman Audit Supervisor."
Tumingin si Olivia kay Caleb. Alam nilang parehong seryoso iyon. Hindi accountant na nagkaproblema. Hindi office worker na nagkaroon ng maling timing. Mga taong may hawak ng sikreto ng milyon-milyong dolyar. 2 months ago, patuloy ni Daniel. May napansin si Rachel na inconsistencies. Mga hospice claims for people still alive. Medical equipment charged to patients who died years ago. Fake check-in logs. Classic fraud, sabi ni Caleb. Pero bakit kanila gustong patayin? Maraming whistleblower cases na hindi naman nauwi sa assassination squads. Umiling si Daniel. Hindi lang fraud. Money laundering. Massive. Organized. Systematic. Silverline, tanong ni Olivia. Nagulat si Daniel. You know them? Sapat para malaman kung gaano sila kalawak, sagot ni Caleb. Huminga ng malalim si Daniel, nag-ipon ng lakas. We reported the data sa VA. Tahimik. Off record. Kinuha nila lahat ng files. Nag-set sila ng extraction. The marshals were supposed to take us. And, tanong ni Caleb, kahit alam na niya ang sagot. And someone leaked our route, sabi ni Rachel, sumingit kahit mahina ang boses niya. Sheriff. He planted the charge under our levee during a routine winter check. Umiting ang panga ni Olivia. Diyos ko ni. Pero paano kayo nakaligtas? Tanong ni Caleb. Tumingin si Daniel kay Max. Siya ang humila kay Emma. Siya ang tumulong sa amin lumabas. Kung hindi dahil sa kanya, patay na kami. Si Max ay tumahol ng mahina, pero parang sinasabi, huwag niyo na akong purihin, gumagalaw lang ako. At sa wakas, narating nila ang abandonadong kabin. Lumang kahoy, sirang bintana, roof na bahagyang lumubog sa bigat ng mga taon ng nyebe. Pero pwedeng pagtaguan. Binuksan ni Caleb ang pinto. Inside. Let's move. Nang makapasok sila, agad niyang isinara ang pinto at sinandal ang isang mabigat na poste sa likod nito. Si Olivia ay naglatag ng mga kumot, si Max ay umikot sa paligid na parang nag-inspeksyon ng perimeter. Inilapag nila sina Daniel at Rachel sa sahig. Nang tumigil ang paggalaw, doon tuluyang bumigay ang lakas nila. Parang umabot sa kanila ang bigat ng katotohanang nakaligtas sila, pero hindi pa tapos ang pinagdaanan. Okay, sabi ni Caleb, inilabas ang first aid kit. Daniel, may bali ka. Multiple ribs. Hindi ko may treat completely, pero kaya kong stabilize. Gumawa siya ng improvised chest wrap, maingat, mabilis, pero hindi minamadali. Rachel, sabi niya, your shoulder is back in place, but you need rest and water. Tumango si Rachel, umiiyak na ng tuluyan. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil sa wakas, may sandaling hindi siya tumatakbo. Habang inaasikaso niya ang mga sugat ng dalawa, si Olivia ay naglagay ng small thermal lamp para kahit papaano ay uminit ang hangin sa loob. Hayes, tawag ni Olivia, tumingin sa labas. May mga baka sa nyebe na hindi atin. 3 sets again. Pero hindi papunta rito patungo sa kabaligtaran na slope. Recon, bulong ni Caleb. Hinahanap nila kung saan tayo pupunta. Nang matapos niya ang treatment, kinuha niya ang satellite phone. Kailangan niyang mag-report. Commander Roar, this is Hayes. May intel na ako. 2 survivors. Confirmed na assassination job ang crash. Organized group. Silverline involvement is almost certain. May ilang segundo ng static bago sumagot ang boses sa kabilang linya. Copy. Sir, we need extraction. Immediate. Armed hostiles in the area. Highly trained. Hindi sila tatantanan habang may natitirang buhay sa mga testigo. Nagkaroon ng matagal na katahimikan. Mas matagal kaysa dapat. Mas matagal kaysa komportable. Hold position, sabi ni Roar, malamig, halos detached. Reinforcements in 3 hours. 3 hours? Sir, hindi kami makaka 3 hours kung bumalik. Hayes, putol ni Roar. Follow orders. Tumayo si Caleb. Hindi makapagsalita ng ilang segundo. Iba ang tono ni Roar. Malayo. Hindi pangkaraniwan. Wala man lang dagdag na tanong, walang request ng detalye, walang urgency. Parang may alam siya. At hindi niya sinasabi ang lahat. Copy, sagot ni Caleb sa huli, kahit hindi niya gusto. Nang ibaba niya ang phone, tumingin siya kay Daniel.
Gising na ang mga mata nito. Nakatingin sa kanya. "They're coming," sabi ni Daniel. "Hindi lang sila mga enforcer. Hindi lang sila hunters." "Alam ko," sagot ni Caleb. Hindi ngumiti si Daniel. Hindi rin umiyak. Tumingin lang siya ng diretsyo kay Caleb, puno ng takot na hindi sinusubukang itago. "They're not here to erase evidence," bulong niya. "They're here because we know something that no one else should know." "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Olivia. Tumingin si Daniel sa sahig, parang takot banggitin ang salita. "Sila ang Silver Line," sabi niya. "Hindi sila workers. Hindi sila contractors." Tumingin siya kay Caleb. "Sila ang core team." At doon, parang lumiit ang cabin. Parang lumamig palalo ang hangin. Parang kumapit ang dilim sa dingding. Kung ang tatlong lalaking iyon ay bahagi ng core ng Silver Line, ibig sabihin hindi iyon maliit na organisasyon. Isa itong shadow network. At kung ganoon ang mga taong humahabol sa kanila, hindi pa nagsisimula ang bagyo. Sa sandaling nagbigay si Daniel ng babala, parang may nag-shift sa hangin ng lumang cabin. Hindi iyon hangin ng bundok. Hindi rin lamig ng nyebe. Isa yung lamig na galing sa loob ng utak ng tao kapag naramdaman niyang hindi lang siya hinahabol, kundi pinapalibutan na. Parang may muling nabuhay sa lumang kahoy na pader, ang bigat ng panganib na paparating. Umayo si Caleb, tumayo mula sa tabi ng improvised bed ni Rachel, at huminga ng mabigat. "We don't have 3 hours, bulong niya. Kung core team ng Silver Line ang humahabol, malamang may trackers sila. May canines. May thermal. Hindi sila maghihintay sa araw." Si Max, nakaupo sa gilid, biglang tumahol ng maikli. Hindi bark ng pag-atake. Hindi bark ng takot. Warning bark. Parang sinasabing bilisan nyo. Tinapik ni Olivia ang balikat ni Rachel. "Stay with me. Kailangan mong huminga ng mabagal. Hindi kita pwedeng iwanan na nanginginig sa takot." Pero nanginginig si Rachel hindi dahil sa lamig. "Hindi nila kami titigilan," bulong niya. "Hindi kami dapat nakaligtas. Hindi dapat nakaligtas ang anak namin. Hindi nila tinatanggap ang pagkabigo. Hindi ngayon," sabi ni Caleb, diretsyo ang tingin. "Hindi habang andito kami." Tumayo siya at sinuri ang buong cabin. Maluwag sa gitna, makipot sa gilid. Maaaring gawing choke point ang pinto. May 2 bintana na pwedeng gawing defensive angle. Pero ang pader, mahina na. Kung may bala o explosive, diretsyo iyon papasok. Kailangan niyang maghanda. At kailangan niyang magmadali. Tahimik siyang lumabas ng cabin. Sinundan siya ni Max, hindi na pilay pero may limping na halata pa rin. Nauna siyang sumilip sa paligid. Ang hangin ay halos huminto. Ang night frost ay gumuhit ng mga kumikislap na pattern sa mga sanga, na para bang nagpipinta ang kalikasan ng tahimik na babala. "May naamoy ka ba?" tanong niya sa aso. Umikot si Max, itinaas ang ulo, sininghot ang hangin. Pagkaraan ng ilang segundo, tumahol siya ng mahina. Direksyon, hilagang slope. Hindi pa sila kita, pero papalapit. At kung papalapit sila, kailangan niyang gawing impyerno ang daraanan nila. Nagtrabaho si Caleb ng parang mekanismong nasanay sa giyera. Nang walang tinig. Nang walang pag-aalinlangan. Nang walang pagtingin sa pagod. Kumuha siya ng wires mula sa lumang storage box sa loob ng cabin. May natira pang ilang metal scraps, 2 sleigh bells, at isang bagay na hindi niya inaasahang makikita, isang lumang bear trap. "Okay," bulong niya. "Magagamit ko ang mga to." Pumuesto siya sa gilid ng punong pane sa hilaga. Nilagay niya ang mga bells ng sapat para marinig ang ingay mula sa sinuman na papalapit pero hindi agad mapapansin. Hindi ito gagawa ng kalbaryo pero magbibigay ng precious seconds, isang bagay na mas mahalaga kaysa bala. Tinawid niya ang punong pine papunta sa malaking bato sa kanan, nagtakda ng tripwire na mababa sa snow. Hindi iyon nakamamatay pero sapat para mauga ang kalaban at mawalan ng balance. Sa dulong bahagi naman, inilagay niya ang bear trap sa ilalim ng lumang dahon at snowpack. Hindi siya komportableng gumamit nito. Pero hindi rin komportable ang kalaban na pumatay ng bata. Kung may taong dapat masaktan, hindi si Emma, hindi si Daniel, hindi si Rachel. Para sa kalaban iyon. Pagbalik niya sa cabin, sumalubong sa kanya ang tensyon na parang nakaikot sa hangin. Si Daniel ay ginising ni Olivia. Hindi dahil oras na para gumalaw, kundi dahil ayaw nilang magising siya sa gitna ng panik.
How's your breathing? Tanong ni Olivia. Masakit, sagot ni Daniel. Pero kaya. Lumapit si Caleb. Kailangan nating maging handa. May magsisimula mamaya. Mamaya? Tanong ni Rachel, hawak ang braso ng asawa. Kailan ang mamaya? Hindi niya gustong sagutin iyon. Pero kailangan. Within the hour. At doon nang hina ang balikat ni Rachel. Hindi pa nga ako nakakainom ng tubig, Gi. Inabot siya ni Olivia. Hey! Hindi mo kailangan maging soldier. Nandito kami. Makinig ka na lang. Huwag kang iwas sa amin. Nakangiti pero may bakas ng pangamba ang mata ni Olivia. Hindi niya man sabihin, halata sa kilos, takot din siya. Pero sinasanay ang sarili para hindi iyon masalin kina Rachel at Daniel. Si Max naman ay pumwesto sa harap ng pinto. Hindi siya umuupo. Nakatingin lang sa bitak sa ilalim, parang hinihintay ang anino na gumapang mula roon. At nang marinig ang unang malayong alulong, tumayo ito ng mas tuwid. Dogs, sabi ni Caleb, halos hindi naririnig. Strays, tanong ni Olivia. Umiling siya. Alam niya ang pagkakaiba. Ang alulong ng stray dog ay parang paghingi ng atensyon. Ang alulong ng bloodhound ay parang pangil ng katotohanan na papasok sa dibdib ng tao. Pero ang alulong na ito mababa, mahaba, may bigat. Trained dogs. At hindi lang isa. 3. Hindi na kailangan ng salita. Nagkatinginan sila. They found our trail, bulong ni Daniel. Hindi sumagot si Caleb. Hindi na kailangan. Alam nilang lahat. Lumipas ang 5 minuto. Tapos 10. Walang pumapasok, walang putok, walang yabag. Pero hindi iyon nakakaaliw. Iyon ang mas nakakatakot. Ang kalaban na kalmado ay mas mapanganib kaysa sa kalaban na galit. Umupo si Caleb sa tabi ni Max, hinawakan ang balahibo nito. Kung sumugod sila, mauuna kang tatamaan, bulong niya. Kaya manatili ka sa tabi ko. Parang sumagot ang aso ng isang malambot na singhot. Hayes, tawag ni Olivia, nakatingin sa bintana. May movement. Hindi galaw ng tao. Hindi galaw ng hayop na naliligaw. Iba ang pattern. Mababa ang katawan. Mabagal ang paglakad. Umuungol ng may direksyon. Bloodhound. Sunod-sunod. 3. Tapos may tunog ng mga bota. Shallow crunch sa niebe pero sabay-sabay. 2 pa. 3. Hindi sila nagmamadali. Hindi sila natatakot. Palapit sila ng parang may sariling snowfall calendar. Parang alam nilang walang tatakbo mula rito. At parang alam nilang mayroong silang kailangang kunin o sirain bago dumating ang mga otoridad. Max, bulong ni Caleb. Quiet. Sumunod ang aso. Walang tumahol. Walang ingay. Positions, utos niya. Tumayo si Olivia sa kaliwang bintana, nakahandong ang pistol, isang bagay na hindi niya inaasahang gagawin muli matapos umalis sa Army medic life niya. Si Caleb naman ay pumwesto sa harap ng pinto, rifle sa balikat, steady ang dibdib. Hindi na siya nag-isip ng takot. Hindi na rin siya umaasa sa himala. Umaasa siya sa training. Sa karanasan. At sa aso na walang sawang nagligtas ng buhay. Sa likod nila, parehong nakayuko sina Daniel at Rachel, hawak ang kamay ng isa't isa, parang ang init ng daliri ay ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanilang hindi pa sila patay. Ilang segundo pa, may narinig silang kaluskos sa wire trap ni Caleb. Tinig ng maliit na bell. Nag-etyo sa dilim. At doon narinig ang boses ng lalaki, malalim at walang emosyon. They're here. Hindi mula sa harap. Mula sa kanan. Palibot sila. Flank pattern, bulong ni Caleb. They're not just hunting. Tumigil siya. Dahil sa loob ng isang iglap, pumasok sa utak niya ang ideyang hindi niya gustong isipin. Hindi sila nandito para lang patayin ang witnesses. Nandito sila dahil may kulang. May bagay na dapat nakuha nila sa wreckage, pero hindi nila nakuha. May bagay na baka dala ng isa sa kanila. Daniel, tanong ni Caleb, hindi inaalis ang tingin sa pinto. Mayroon ba kayong kinuha mula sa office? Hard drive? Encryption key? Anything? Natigilan ang lalaki. Si Rachel ang unang sumagot, nanginginig. Meron. May dala kaming drive.
Nasa bag namin na naiwan sa kalye. Hindi nagsalita si Caleb. Hindi na niya kailangan. Kung ang drive ay nasa kalye, at kung nakita ng mga kalaban na wala yon roon. Ang ibig sabihin, iniisip nilang kinuha ni Daniel at Rachel. At kung hindi nila nahanap sa kanila, ibig sabihin si Emma ang susunod na pinagbibintangan nilang may dala. Hindi dahil target siyang patayin. Kundi dahil baka may nakatali sa kanya, literal o hindi, na kailangan ng silver line. At kung ganoon, bulong ni Caleb, hindi tayo ang habol nila. Lumingon siya kay Max. Si Emma ang habol nila. At bago pa man nila maproseso ang sinabi, may mahinang boses mula sa labas ang tumagos sa dingding. Prepare to breach. Nagsimula ang totoong siege. Sa unang segundo ng siege, hindi putok ang narinig nila. Hindi sigaw. Hindi kahit ang pag-alulong ng aso. Ang unang tunog ay ang malalim, halos hindi marinig na pag-uga ng lupa sa ilalim ng kabin. Para bang may higanteng naglakad sa ibabaw ng nyebe, maingat pero tiyak. Sinundan niyo ng tatlong mabilis na alulong ng mga bloodhounds. Pagkatapos ang katahimikan bago sumabog ang impyerno. Positions, sigaw ni Caleb, mabilis na hinila si Olivia patungo sa kaliwang dingding. Max, stay front, pero low. Low. Tumalon si Max sa harap ng pinto, hindi nagsasalita, hindi tumatahol, pero ang posture ay parang sundalong nakahanda sa command na hindi pa dumarating. Mula sa labas, sumingit ang boses ng lalaking narinig nila kanina, malamig at walay emosyon. Breach on, Mark. Hindi sila naghintay. Boom! Tumalon ang buong kabin ng 2 pulgada mula sa lupa. Nabulabog ang alikabok. Bumagsak ang ilang bahagi ng kisame. Naramdaman ni Caleb ang kirot sa tuhod kung saan siya natamaan ng lumipad na kahoy. Max down. Pero huli na ang babala. Sumugod ang 3 aso mula sa bintana, sabay-sabay, parang mga aninong ginugupit mula sa dilim. Mabilis ang bawat talon nila, mas mabilis pa sa pag-ikot ng isip ng ordinaryong tao. Pero hindi ordinaryo si Max. Sa loob ng isang tibok ng puso, lumundag siya sa gitna ng 2 bloodhound. Kumawit ang mga pangil nito sa liig ng isa, gamit ang bigat ng katawan niya para ihagis ang kalaban sa gilid. Umikot siya at kinagat ang pangalawa, pero may pangatlong aso na agad dumamba sa likod niya. Elda, sigaw ni Olivia. Gusto sanang puntahan ni Caleb ang aso, pero hindi pwede. Sa sandaling yon, nakita niya ang unang silhouette ng isang lalaking papalapit sa pinto, naka-low stance, rifle raised, naka-night vision goggles. Pinaputukan niya. Hindi tumama sa ulo. Hindi rin kailangan. Tinamaan ang balikat ng kalaban, sapat para mawala ang aim at tumilapon ito pabalik sa snow. 1 segundo lang ang lumipas, pero iyon na ang simula ng chaos. 3 lalaki sa kanan. 2 sa kaliwa. 1 sa likod ng cabin. Coordinated. Sanay. Hindi nagmamadali. Rachel, Daniel, sigaw ni Caleb. Get under the floor. Now. Si Olivia ang tumulong sa kanila, hinila ang lumang carpet at binuksan ang trapdoor. Ang katawan ni Daniel ay nanginginig sa sakit sa tadyang, pero napilitan siyang lumusot pababa. Si Rachel naman, halos hindi huminga sa panik, pero sinundan ang asawa. Pagkasara ng trapdoor, nilagyan ni Olivia ng lumang kabinet sa ibabaw. Hayes, bulong niya, desperado pero steady, walang magandang ending kung hindi tayo mananalo rito. Hindi tayo ang kailangan manalo, sagot niya, nagre-reload. Kailangan lang nating tumagal. At doon nagsimula ang tunay na bagyo. Ratatatatatat. Nyanig ng sunod-sunod na putok ang dingding. Ang mga kahoy na tabla ay pumuputol, umaangat, lumalabas ang alikabok at piraso ng insulation. Parang nagdidikta ang bawat bala kung hanggang saan ang hangganan ng cabin. Shift left, sigaw ni Caleb, tumalon sa gilid ng mesa na ginagamit niyang cover. Sumunod si Olivia, rolling at dumapo sa likod ng isang lumang footlocker. 3 on east side. May movement. Tawag mo, Liv, sigaw ni Caleb. Tumalon si Olivia mula sa isang angle, tumutok sa maliit na opening, at pumutok ng 2 beses. Bang! Bang! Isang sigaw mula sa labas. Hindi nagtagal, may gumulong na smoke canister papasok sa sirang bintana. Nagising ang buong kabin sa puting ulap na agad kumalat. Gas? Tanong ni Olivia, nanginginig ang boses. Hindi. Mas masahol. Flash, sagot ni Caleb. Don't look.
Sa halip na tumakip ng mata, yumuko siya, itinago ang ulo, tinakpan ang tenga, at pinadyak ang sahig para ialerto si Max. Isang masakit na pop ang sumabog, hindi ganoon kalakas, pero sapat para lituhin ang sinumang nakatayo. Kasunod ang mabilis na yabag sa labas. Hindi stumble. Hindi takbo. Approach pattern. Breach in 3, sigaw ng boses ng lalaking yon. Tangina, bulong ni Olivia. Tumayo si Caleb, nag-adjust ng rifle grip. Max! Heal! Nagmamadaling lumapit ang aso, pero may bahid ng dugo sa balikat nito. Fresh. Mainit. Tumutulo sa sahig. Hindi ka pwedeng tumigil, bulong ni Caleb. Kailangan kita. Tumayo si Max, nanginginig pero hindi umatras. At biglang, boom! Sumabog ang harapang pinto. Nabunot ito mula sa frame, tumilapon papasok na parang malaking sandok ng kahoy na tumama sa mesa at halos tumama kay Olivia. Tatlong lalaking naka-full tactical gear ang sumugod. Move, sigaw ni Caleb at pumutok siya agad. Una niyang tinamaan ang hita ng isang lalaki. Bumagsak ang kalaban pero nagpaulan ng random shots. Ang pangalawa ay nag-slide sa sahig, halos tinamaan si Max at nagtangka pang mag-stab gamit ang combat knife. Pero kinagat ni Max ang braso nito, matinding kapit, hindi bumibitaw. Ang pangatlo ay tumutok kay Olivia. Live, sigaw ni Caleb. Tumakbo si Olivia sa gilid, lumundag sa likod ng chair rail, tumutok, at nagpakawala ng isang putok. Bang! Natamaan ang tactical goggles ng lalaki. Nawasak at napaatras ito. Isang segundo. 2. 3. At doon naramdaman ni Caleb ang unang tama ng shrapnel sa tagiliran. Sumabog ang isang small charge sa labas, tumagos ang mga piraso ng metal sa dingding, at isang fragment ang dumiretso sa balat niya. Arf, shit! Napatigil siya. Nabitawan ang rifle. Naramdaman niya ang mainit na dugo na dumaloy pababa sa flank niya. Hayes, sigaw ni Olivia. Pero wala siyang oras sumagot. Ang lalaking nakabagsak kanina ay umangat, tinutok ang baril kay Caleb. At bago pa man ito mapiga ang gatilyo, dumamba si Max at sumupalpal sa katawan ng lalaki. Isang tunog ng struggle, growls, sigaw at biglang may putok. Hindi mula kay Caleb. Hindi mula kay Olivia. Galing sa baril ng kalaban. Tumama yon kay Max. Sigaw ni Olivia. Tumilapon ang aso, gumulong sa sahig, sumalpok sa pader. Pero hindi tumahol. Hindi sumigaw. Tumayo. Dahan-dahan. Nanginginig. At naglakad pabalik kay Caleb. Tuloy natin to, boy, bulong niya. Hindi tayo pwedeng sumuko. Umiikot ang mundo. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa dugo na nawawala sa katawan niya. Pero tumayo siya. Inabot ang rifle. Nag-reload. Live, sabi niya, mababang boses. 10 minutes. Narinig ko, sagot ni Olivia, malakas ang loob pero nanginginig ang kamay. Pero hindi natin naaabot ang 10 minuto kung ganito ang bilis nila. Nagkaroon ng ilang segundo ng relative calm, pero hindi iyon tunay na pahinga. Isa lang iyong pahinga ng kaaway para mag-reposition. Mula sa labas, narinig nila ang isang matigas, command voice. Second breach. Bring the thermal. Bring the charges. Napatingin si Caleb kay Olivia. Charges. Kung explosives yan. Sinagot sila ng isa pang malakas na putok ng baril mula sa labas. Hindi bala. Hindi flash. 4. Boom. Gumulong ang buong kabin. Parang may sumipa sa likod ni Caleb at ibinato siya sa sahig. Ang kisam ay bumagsak sa bahagi ni Olivia pero hindi siya nadaganan. Si Max naman ay tumilapon sa ilalim ng mesa pero hindi nawalan ng malay. Sa gitna ng usok, alikabok at lumilipad na kahoy, narinig nila ang mga yabag. 1. 2. 3. Nakapaligid sa kabin. Dumaan ang 3 laser sights sa dingding. Sabay ang 3 boses. Push in. At doon, alam ni Caleb. Wala silang paraan para manalo. Pero may paraan para mabuhay. Bubulong na sana siya para i-coordinate ang fallback plan nang biglang yumanig ang lupa. Hindi explosion. Hindi footsteps. Mas malalim. Mas mabigat.
At kasunod noon, ang tunog na hindi niya inaasahang maririnig sa gitna ng kabubatan. Wop 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 wop. Helicopter rotors. Hindi isa. Dalawa. Mabilis. Papalapit. Sapat para magkaskasan ang mga sanga sa lakas ng hangin. Kasunod noon, may malakas na spotlight na sumindi mula sa itaas, tinamaan ang snow at nagkislap ng parang araw. May sumigaw mula sa labas, hindi naniniwala. Seals! Back! Back! May pumutok sa loudspeaker, mas malakas kaysa sa hangin, mas malinaw kaysa sa sigaw. Drop your weapons! Sumabog ang putok mula sa itaas, controlled fire, pattern accurate. Ang lupa ay nag-vibrate. Si Caleb, hinal, duguan, nakasandal sa dingding, ay pinaikot ang ulo, tinitignan si Max na nakatitig din sa itaas, parang nakikinig sa huling utos. Hindi niya alam kung ligtas na sila. Hindi niya alam kung matatapos na ang lahat. Ang alam lang niya, hindi pa tapos ang kwento. Hindi pa tapos ang labanan. At sa labas, sa gitna ng ilaw na parang bumubukas ang langit, alam niyang dumating na ang reinforcement. Pero hindi niya alam kung sapat iyon. Ang lupa ay parang humihina ng mabigat sa ilalim ng cabin habang ang dalawang helicopter ay bumagsak mula sa ulap na parang mga higanteng ibong bakal. Ang snow ay nagtilamsikan sa pag-ikot ng rotor blades, umiikot sa ere at bumabangga sa nabasag na kahoy ng cabin. Naghahalo ang liwanag ng spotlight, usok ng putok, at ang amoy ng nagbabagang kahoy sa loob ng maliit na espasyo kung saan sina Caleb, Olivia, at Max ay nakaluhod, hinihinal, sugatan, at halos bumigay. Pero hindi sila bumigay. Hindi pa. Hayes! Stay low, sigaw ni Olivia habang hinahatak ang balikat niya. Pero halos hindi marinig ni Caleb ang tinig niya dahil sa ingay ng rotor at putok sa labas. Umaalinggaw ang tunog ng command fire mula sa helicopter, isang seryeng sabayang putok na sinanay para tumama ng tumpak, para supilin ang kalaban, hindi para mag-aksaya ng bala. Drop your weapons, muling sigaw ng loudspeaker, mas malakas ngayon, parang umuugong sa dibdib ng bawat tao sa clearing. At naghinto ang maraming putok mula sa labas. Hindi lahat. Pero karamihan. Narinig ni Caleb ang pagtakbo ng mga lalaki, bagsak ng mga baril sa nyebe, at pag-ungol ng ilan na marahil ay tinamaan na kanina. Ang nananatili lamang ay ang maikling putok ng mga baril ng Silverline na nagpipilit na gumanti kahit alam nilang wala silang laban. Tinatapos na ito, bulong ni Caleb, kahit parang hindi siya sigurado kung kinakausap niya si Olivia, si Max, o ang sarili niya. Sa sandaling iyon, may sumibol na bagong tunog. Hindi putok. Hindi pagsigaw. Isang mababang thud ng isang combat boot na tumama sa pinto kasunod ng pagbukas nito pataas, hindi papasok, isang tamang tactical entry. Dumaan sa pinto ang tatlong anino, mabilis at malinaw, sabay-sabay, parang bahagi ng isang dalaw. Kumikinang ang night vision gear nila sa liwanag, at sa mga balikat nila nakalagay ang emblem na hindi malilimutan ni Caleb kahit kailan. SEAL Team 6. Clear left, sigaw ng unang operator. Clear right, sagot ng pangalawa. Visual on friendlies, sabi ng ikatlo, nakatutok ang rifle pero hindi nag-aalangan. We have Hayes. Repeat, Hayes located. Napahinga si Olivia ng malalim, parang sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang gabi ay may bumulong sa likod niya na buhay pa tayo. Pero si Caleb ay nagsimulang mawala ng balanse. Hindi niya napansin na umaagos pala ang dugo sa tagiliran niya, mainit sa kabila ng lamig sa paligid. Umikot ang paningin niya, parang pinipilipit ang mundo. Hey, Hayes, look at me, sigaw ng isang boses na hindi niya inaasahang narinig muli. Petty Officer Jonas Reeves. Combat Medic. Matangkad, may boses na laging kalmado, pero ngayon ay punong-puno ng urgency. Shit, Hayes, you're bleeding bad. Olivia, hawakan mo siya. Sumugod si Olivia para suportahan ang likod ni Caleb. He took shrapnel. Lower left flank. At may bala rin si Max. Max, tanong ni Reeves, tumingin sa aso. Bring him closer. Dahan-dahang hinila ni Caleb ang aso, kahit nanginginig ang kamay niya. Si Max ay nakahiga sa gilid, humihinga ng mabilis, nanginginig pero alerto. Okay boy, bulong ni Caleb, halos hindi marinig. Tumakbo agad si Reeves sa tabi ng aso. We got a fighter here, sabi niya, may halong pagkamangha. This dog should be unconscious. Ngumiti si Caleb kahit nahihilo. Tell him that. Hindi siya nakikinig sa common sense.
Napatawa ng bahagya si Olivia kahit nangingilid ang luha. Sa gitna ng kaguluhan, iyon ang pinakamalapit na nakuha nilang sandali ng normal na buhay. Habang tinitreat ni Reeves ang sugat ni Caleb, dalawang operator ang lumapit sa trapdoor. "Sir, may movement sa ilalim." "Mga survivors iyon," sagot ni Caleb, pilit inaaninag ang paligid. "Daniel and Rachel Turner." "Copy." "Extracting." Binuksan nila ang hatch. Una nilang inangat si Rachel, nanginginig, takot na takot pero buhay. Pag-angat niya ay halos bumagsak siya sa braso ng operator. "Safe na po ba kami?" tanong niya, boses basag, parang batang naliligaw. "Yes, ma'am," sagot ng SEAL, steady. "We've got you." Si Daniel naman ay bumangon ng dahan-dahan, hawak ang tadyang. Nang makita niya sina Caleb at Max na duguan, nanlaki ang mga mata niya. "Hayes, bakit mo to ginawa? Hindi mo naman kami kilala." Pero umiti si Caleb kahit naghahalo ang dugo at pawis sa balbas niya. "That's the job, Daniel. You protect people. Kahit hindi mo sila kilala." At doon, sa unang pagkakataon, naiyak si Daniel hindi sa sakit, hindi sa takot, kundi sa pasasalamat na hindi niya alam kung paano ilalabas. Sa labas, tinapos ng SEAL team ang operasyon. Ang spotlight mula sa dalawang helicopter ay lumilipat-lipat sa snow, hinahanap ang mga natitirang gunmen. Ang ilan ay nakahandusay, sugatan pero buhay. Ang iba ay nakaluhod, nakataas ang kamay. Yung ilan, pilit tumatakbo, pero walang tumatagal ng lampas 3 segundo bago sila harangin ng isang operator o ng sniper overwatch. "Team Alpha, status?" tanong ng piloto. "All hostiles neutralized or detained," sagot ng lead SEAL. "Area secure." Dinala si Rachel sa medevac harness, si Daniel makalipas ang ilang segundo. Parehong nanginginig pero buhay. Nang tangkain ng dalawang SEAL na dalhin si Max, umungol ang aso, mahina pero may laban pa rin. "AC, bago ka pa namin bigyan ng medal, kailangan mo munang mabuhay," biro ni Reeves kay Max. At parang naintindihan siya ng aso dahil tumigil ito sa pag-ungol. Si Caleb, meanwhile, ay pilit pa ring gumigising kahit kinakapos na ng dugo. "Hayes," sabi ni Reeves, nilalagyan siya ng pressure dressing. "You need evac too." "Not yet," bulong ni Caleb. "Kailangan kong malaman kung nakuha natin lahat." Tumingin si Reeves sa kanya. Hindi simpleng tanong iyon. Hindi simpleng curiosity. Alam niyang may tinatago ang Silver Line, kahit natalo ang mga tauhan nila dito. Lumapit ang lead operator, mainit ang hininga niya sa malamig na hangin. "Hayes, we've got questions for you at Lig. Silver Line is bigger than we thought." "Gaano kalaki?" tanong ni Caleb. Hindi sumagot ang operator agad. Tumingin muna siya sa mga nakahandusay na kalaban. "Hayes, this wasn't a cleanup squad. This was just the retrieval team." "Retrieval?" tanong ni Olivia. "Anong kino-collect nila?" Tumingin ang operator diretsyo kay Caleb. "O kung sino?" At doon nanlaki ang mata ni Caleb. "Emma." Ang bata. Hindi dahil sa kanya. Hindi dahil testigo ang pamilya. Hindi dahil sa impormasyon. Kundi dahil ang Silver Line ay may hinahanap na kailangan nilang mabawi o patayin bago dumating ang formal na otoridad. "May nawawalang pangalan sa listahan ng nahuli," sabi ng operator. "Ang head ng operasyon dito wala sa katawan. Wala rin sa mga detained." Nanginginig ang dibdib ni Caleb nang marinig iyon. "Sino?" Isang pangalan lang ang binanggit ng lead SEAL, pero sapat para lamigin ang likod ni Caleb kahit may apoy ng adrenaline pa sa ugat niya. "Cole Varin." Tumigil ang hangin sa pagitan nila. Si Olivia ang unang sumagot. "Impossible. Wala siya sa field operations sa loob ng 5 taon. Ghost na ang tawag sa kanya. Hindi lumalabas." Tumingin ang operator sa kanya. "Well, lumabas na siya." At sa puntong iyon, parang lumiliit ang mundo. Parang bumabalik ang bagyo. Parang lumalalim ang dilim. Dahil kung si Cole Varin ang nasa likod ng paghabol na ito, kung siya ang nagpadala ng mga tauhang iyon, kung siya ang gustong makuha si Emma. Ibig sabihin hindi pa nagsisimula ang gulo. At hindi pa tapos ang kwento. Kinarga si Caleb patungo sa helicopter. Si Max naman ay nakahiga sa stretcher, inaakyat ng 2 operator, pero kahit sugatan, hindi umaalis ang tingin nito kay Caleb. "Good boy," bulong ni Caleb bago siya mawalan ng malay.
At sa huling sandaling iyon, bago magdilim ang paningin niya, nakita niya ang itaas ng bundok. Mga ilaw ng helicopter, mga taong tumatakbo, at si Olivia na nakatayo sa gitna ng snow, nakatingin sa direksyong dinala si Emma. Hindi siya nakangiti. Hindi rin siya takot. Pero malinaw ang nasa mukha niya. Tapusin natin ito. 3 linggo ang lumipas bago tuluyang nagising ang katawan ni Caleb sa pakiramdam na hindi na siya nasa gitna ng bagyo. Hindi man nawala ang sakit sa tagiliran, hindi man gumaling ng buo ang balikat, at hindi man bumalik ang lakas sa parehong bilis gaya ng dati, isang bagay ang nagbago. Isang tahimik na kapayapaan, parang hinihimas ng hangin ang loob ng ospital tuwing madaling araw, sinasabi sa kanya na kahit paano, kahit kaunti, may tama siyang nagawa. At nasa paanan ng kama niya ang ebidensya ng iyon. Si Max. Nakahiga ang aso sa isang orthopedic pad na parang trono, may benda sa likod, may shev patch sa dibdib, may E-line sa isang paa, pero nakataas pa rin ang ulo, nagbabantay. Hindi siya tuluyang nagpapahinga. Para bang iniisip niya na kapag natulog siya ng mahimbing, may mawawala na naman. Hindi mo kailangan gisingin ang sarili mo buong araw, buddy, bulong ni Caleb, habang inaabot ang tainga ni Max. Safe na tayo. Umungol si Max ng mahina, parang sinasabing, ikaw ang nagsabi niyan dati, at look where we ended up. Napangiti si Caleb. Masakit ang ngiti, pero sulit. Hindi niya alam kung ilang oras ang lumipas bago pumasok ang nurse, bit-bit ang clipboard, at isang masiglang boses na hindi tugma sa lamig ng ospital. Good morning, Im Hayes. May visitors ka ngayon. Napataas ang kilay ni Caleb. Visitors? Bago pa siya makasagot ng buo, may tunog na mabilis na pagtakbo sa hallway. Maliit. Mabilis. Parang hindi sumasayad ang paa sa sahig. At kasunod nito, Caleb. Sumalpok sa kama niya ang isang maliit na katawan, mainit, mabango, at may suot na mittens na may drawing ng pink rabbits. Napayakap siya sa leg niya na parang takot itong bitawan siya ulit. Si Emma. Hey there, bulong ni Caleb, at parang natanggal ang kalahati ng lungkot na dala niya ngayong linggo. Nagulat mo ako, kiddo. Hindi sumagot ang bata. Sa halip, dumidikit ito sa kanya, parang inaamoy ang kwarto para siguraduhin totoo ang lahat. Nasa likod niya sina Rachel at Daniel, parehong nakangiti, parehong may luha sa gilid ng mata. Hindi niya kami tinantanan, sabi ni Rachel, natatawa. Kanina pa siya excited pumasok dito. Nilingon ni Daniel ang aso. And of course, kailangan niya makita si Max. Pagkarinig pa lang sa pangalan niya, gumalaw si Max at tumahol ng mahina. Tumakbo si Emma papunta sa kanya at dahan-dahang hinaplos ang ulo niya. Parang may sariling language ang dalawa, isang bagay na hindi na kailangang turuan. Siya pa rin yung hero ko, sabi ni Emma, malumanay. Hero nating lahat, sagot ni Caleb. At sa sandaling iyon, naramdaman niya ang dahilan kung bakit sila lumaban. Hindi para sa sarili. Hindi para sa medalya. Para sa ganitong mga sandali, mga batang dapat nakaligtas, mga pamilyang dapat magkakasama, at mga taong dapat mabigyan ng pangalawang buhay. Kinabukasan, dinala si Caleb sa viewing hall ng ospital. Hindi niya alam kung bakit kailangan pa ito, pero ayon kay Reeves, just shut up and enjoy the attention, Hayes. Hindi ako mahilig sa spotlight, sagot niya habang inaayos ang sling sa balikat. Well, nisi ni Reeves, too late. Pagdating nila, nabulaga siya. Nandoon ang press, ilang opisyal, ilang sundalo, at isang podium sa gitna na may tatak ng National Sham Valor Program. At doon niya nakita si Max, nakapila sa harap, nakasuot ng maliit na harness na may kumikislap na medal sa ibabaw, National Sham Valor Medal. Serious, bulong ni Caleb. Medal. Para sa aso ko. Hindi siya ordinaryong aso, sagot ni Reeves. He saved child, saved you, saved civilians, and bought time enough for SEAL Team Anim to arrive. Hayes, kung hindi siya tumayo at lumaban sa kabila ng pagkabaril, wala tayong lahat. Tumikim ang announcer at nagsimula ang mahabang citation. Hindi na ito gaanong pinakinggan ni Caleb. Ang mata niya ay nasa aso. Si Max ay nakatayo ng proud, hindi nagiging shocky kahit may benda pa rin. Parang sinasabi ng buong eksena, naghirap ka. Pero tingnan mo naman ang ginawa mo. Nang iabot sa kanya ang certificate, narinig niya ang cheering mula sa likuran. Tumalikod siya at nakita sina Rachel, Daniel, at si Emma, nagtatalon, pumapalakpak,
at hawak-hawak ang drawing na may larawan ng bundok, isang cabin, at dalawang figure, isang tao at isang aso. Sa ilalim ng drawing, nakasulat sa sulat kamay ni Emma. "Thank you, Caleb and Max, for finding me in the snow." At sa unang pagkakataon mula sa simula ng bangungot, tuluyan siyang napangiti ng walang sakit. Pagbalik niya sa kwarto, sinulatan siya ng military liaison, dozens of arrests. The Silver Line laundering ring broken apart. The corrupted sheriff caught. Northbridge files released to federal investigation. Ang buong bansa ay nagulat. Ang balita ng asong nagligtas sa bata sa gitna ng blizzard ay kumalat sa lahat ng platforms. Ginawa itong video, poster, at editorial. Pero para kay Caleb, isa lang ang nagmarka sa kanya. Nakaupo siya, malamig ang balikat pero mainit ang loob, hawak ang papel na naglilista ng mga pangalang na aresto, nang mapansin niya ang isa pang pahina. Mas maikli. Mas nakakatakot. Listahan ng mga hindi pa nahuhuli. The Untouchables. At sa taas ng listahan, Colvarin. Nabura ang ngiti niya. "Thought you'd be here," sabi ng boses mula sa pintuan. Si Olivia. Nakasuot ng jacket, may hawak na folder, may tinging matalim pero may halong relief nang makita siyang buhay. "Hindi pa tapos, Hayes," sabi niya, umupo sa tabi niya. "May bago tayong intel." Ibinigay niya ang folder. Maraming papeles. Mga mapa. Mga logs. Mga encrypted codes. At ito ang masama, dagdag ni Olivia, tinitigan siya ng diretsyo. This wasn't just a laundering network. May iba silang tinatago. Saan nila nakuha ang info, tanong niya. Tumayo si Olivia, tumingin sa bintana. Sa server ng Northbridge may hidden directory. Tahimik siya. Tahimik din si Olivia. Pero may apoy sa tingin niya. "You're not going to believe what we found in it." Napakapit si Caleb sa kama. Hindi dahil natatakot siya. Dahil alam niyang nagsisimula pa lang ang totoong kwento. "Liv," sabi niya, mababa ang boses. "Ano ang laman?" Lumingon siya. Dahan-dahan. Parang may dalang lihim na babago sa direksyon ng misyon nila. "You're going to want to sit for this," sabi niya, "because what they tried to bury is bigger than Emma, bigger than Northbridge, bigger than everything we've seen." At doon huminto ang mundo. Hindi dahil natapos na ang laban, kundi dahil magsisimula ulit. Olivia ay tumingin diretsyo sa kamera, o iyon ang pakiramdam ni Caleb. Parang may audience sila ngayon, parang may kailangan siyang sabihan, parang may naghihintay. At kung gusto mong malaman ang susunod, sabi niya sa mababang boses, "Inscrivas e ativ o lembrete du proximo episodio." Kumislap ang mata ni Caleb. Hindi ito pagtatapos. Ito ang pagsilang ng bagong bagyo. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.